Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so since ito po ay, panibagong gabi 'no, na ibinigay sa atin ng Panginoon to have our devotion po na sama-sama po nating pag-aaralan sa gabing ito. Ayan po, so ang pamagat po ng aking topic for this evening ay "Never allow any mind to control me." Okey po. So ito po palang devotion ko na ito ay nanggaling din po sa aklat na Field to Feel na isinulat po ni, Pastor Joey or Jose Omali. 'Yan. So, dito po ako kumuha ng, ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito at sabay-sabay po natin itong pag-aralan. Okey po? So, ang atin pong key verse po for this, devotion po ay mababasa natin sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi po dito, "Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." So basahin po natin sa wikang Tagalog. Yan. So sabi po dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 2, "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap." Ayan, so sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po o God sa gabing ito na muli kami po ay sama-sama makakapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga o Diyos na itinataas namin sa iyo ang aming pag-aaralan, Panginoon, na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng mensahe. Dalangin po namin, Panginoon, sa buhay ng mga taong nakikinig at nanonood sa devotion na ito, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mangusap sa kanilang mga puso, Panginoon. Maging sensitive sila, Lord, sa iyong nais na sabihin sa kanila personally, O God. Patuloy ko pong itinataas sa iyo ang gabing ito, Panginoon. Ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ang sabi po dito ni John Wesley, "Christianity is having the mind of Christ and walking as He walked." So ang tunay na Kristiyano talaga is meron kang kaisipan na katulad ni Kristo. At yung kung ano yung nasa kaisipan ni Kristo na yun din ang nasa kaisipan mo, yun din ay inilalakad mo. Hindi naman po natin pwede sabihin Christian tayo pero ang dumi-dumi naman natin mag-isip, no? Na yung isip natin puro judgment towards other people, okay? Or hindi naman po puwedeng ang mga iniisip natin is mga, pangit na bagay, yung mga negative things 'no. Alam naman po natin na yung mga bagay na hindi maganda ay hindi galing sa Panginoon, okay. So at the same time yung mind na kailangan meron tayo is yung kaisipan na katulad ng kay Kristo dapat inilalakad din po natin. So ano po ba yung mga bagay na dapat na inilalakad natin na kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon? So dito po natin pag-aaralan 'yan 'no. So how do we acquire the mind of Christ? 'Yan. So papaano ba natin makukuha or papaano ba natin, maihahalin tulad ang kaisipan ng Panginoon sa kaisipan natin? Kaya yung kaisipan natin sa kaisipan ng Panginoon. So una, memorize Christ's teachings 'no. So sabi po dito, "Commit to your mind and heart Christ's teaching written in the gospel." 'No? So hindi naman po pupuwede na Kristiyano tayo and yet hindi naman tayo nagbabasa or nag-aaral ng salita ng Diyos, 'no? So siyempre bilang isang Kristiyano tumanggap sa Panginoon, kasama sa pagtanggap natin sa ating Panginoon is yung pagbabasa rin natin ng kanyang salita. Ang sabi nga po diyan, memorize, dapat kabisado. Hindi lang natin basta nabasa, hindi lang basta yung alam natin kundi kabisado mismo natin, okay. So maraming teachings ang Panginoon sa kanyang mga gospel. So merong Matthew, Mark, Luke, and John. So lahat ng 'yon 'pag binasa po natin, naroon po ang mga katuruan ng Panginoong Hesus. Okay? This way you will come to know the Lord more intimately. So mas nakikilala natin ang Panginoong Hesus. Amen? Kasi kung tayo ay hindi magbabasa ng Biblia, pero tinanggap natin ang Panginoon, hindi hindi lalalim or hindi lalawak yung kaalaman natin towards Christ. So ibig sabihin, dun lang tayo sa anong pagkakakilala mo kay Kristo. So hanggang dun lang tayo. Hindi maire-reveal sa atin ng Diyos through the Bible, no, kung sino ba talaga siya.
kung ano ba talaga siya. Kung hindi tayo magbabasa, kung hindi natin kakabisaduhin ang kanyang teachings, no, na makikita natin sa Bible. Ayan. So what makes him angry? Ano ba yung mga bagay na nakakapagpagalit sa kanya? So makikita natin sa Bible 'yan, ano yung mga ayaw ng Panginoon, no? What gives him pleasure? Ano yung mga bagay na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya? Ano ba yung mga bagay na ikinatutuwa niya, no? What he commands you to do. So 'yan po yung isa sa mga mahalagang katuruan ng Panginoon. Ano yung ipinag-uutos niya sa atin. Amen? Okay, next po is ayan, incarnate Christ in your life. Ayan, so sabi po dito, live the teachings of Jesus so that others will come to know and experience Jesus through you. So ito po yung sinasabi natin na you as Christ. Amen? So ikaw yung representative ng Panginoon. So lahat naman po tayo dito is hindi naman natin pa na-experience na makasama ang Panginoong Jesus face to face. Hindi tulad noon, nung panahon na si Kristo ay ipinanganak dito sa mundo, namuhay, no, na witness ng kanyang mga disipulo, na witness ng ibang tao, mostly mga Israelites, no, kung paano talaga namuhay si Christ dito sa lupa. So hindi natin na-experience ngayon 'yon, pero through the Spirit of God, by His Holy Spirit, meron tayong kakayahan, no? Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na mabuhay katulad niya. Okay? So, yun yung sinasabing incarnate Christ in your life. Many people will never read any Bible except your life. You must be the best translation of the Bible. So, kaya nga po dun sa number 1, memorize Christ teachings kasi pag isinasagawa natin yun, definitely we incarnate Christ in our lives. Amen po. So dahil doon, naipapakita natin sa mga tao na ganito pala yung buhay na kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Ganito pala yung buhay na nais ng Panginoon. Ganito pala mabuhay ang Panginoon. Amen? Ayan. Then next is, ayan. So number 3 tayo, nurture your spirituality by being an active part of a church. So sabi dito, while personal devotions may help you grow spiritually, so totoo naman yan, we have to push through, no, na magkaroon tayo ng personal devotion sa ating buhay everyday, no? Pero hindi pa rin sasapat daw yon. Sabi po dito, you need to participate in the life of a local church so your faith may mature, strong, and on fire. So kailangan po ay maging member tayo ng isang church, no? So itong church na to, isa po itong organization na lahat kayo ay sama-samang sumasamba, no? Sama-samang naglilingkod sa Panginoon, pare-pareho kayo ng faith statement. Ayan, so lahat naman tayo is kailangan natin ng merong church organization na salihan kasi alam naman po natin na ang church, sa Acts po kasi mababasa natin yan, na ang church ay talagang ginagamit din ng Panginoon para maging kalakasan po natin, no? Kasi we are one body. So, iisang katawan tayo ni Kristo. So, kailangan sama-sama tayo. Hindi po pwede yung nag-iisa ka lang. Okay? Ayan. And then, always depend on God. Ayan. So, yan yung number 4. So, sabi po dito, it pleases the Lord that you express your dependence on Him at all times and in every circumstance. Your reliance on Him will release you from worrying about tomorrow. It will give you assurance for the present. So gaano kasarap yung magkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan mo na hindi ka natatakot na harapin yung kinabukasan kasi alam mo nakasama mo ang Diyos at pwede kang dumepende sa Kanya anytime. No? Sabi nga dyan, always. So gustong-gusto ng Panginoon yan na nakadepend tayo sa Kanya. Na wala tayong ibang inaasahan, hindi yung sarili nating strength, hindi yung pera na meron tayo, hindi yung mga kayamanan ari-arian natin, hindi yung family natin, hindi yung mga kaibigan natin. Kasi sila, ano lang sila secondary. Amen? Secondary source lang sila. Ang primary source po talaga natin ay walang iba kundi ang Diyos. Because He is everything. He is the provider, He is the redeemer, He is the healer. 'Di ba? Siya na po lahat. So, kailangan is dumepende tayo sa Panginoon. Amen? Ayan. So, sabi po dito, wag nating hahayaan na na yung ibang kaisipan or yung mga masasamang pag-iisip is makontrol tayo. Kasi po dito sa mundo talagang ang daming tukso. Amen po. So, aware man tayo o hindi, nakikita po talaga yan. Actually, kapag hindi ka aware, naapektuhan ka. Amen? Kapag hindi tayo aware na pasama na ng pasama ang mundo,
So hindi rin tayo aware na nagiging part tayo 'no, ng pagiging masama ng mundo. So kapag tayo naman ay aware, lalo na kapag tayo ay, sensitive 'no, sa ating paligid at lagi tayong nagbabasa ng Word of God, lagi tayong active sa ating church, sabi ko nga po kanina, kapagka nakikita natin lahat 'no, so ibig sabihin aware ka, so nandito na yung alam mo yung pasama na ng pasama yung condition ng mundo. So alam mong hindi ka na dapat sumabay. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, 'di ba? Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of your mind. So it starts with your mind. So dapat po ay mag-decide tayo to renew our mind. So kung dati wala pa tayo sa Panginoon, yung takbo ng isip natin iba. Amen. So paano ngayon na nasa Panginoon ka na, yung sinasabi mong Christian ka, dapat yung mind mo nagsimula ng mabago yan. Simula nung tinanggap mo ang Panginoon, ang kanyang teachings, ang kanyang commandments, no, ang blessing ng Panginoon. So iba na yung isip mo compare sa isip ng mga makamundong tao. So I'm referring to those makamundo kasi yung sinasabing makamundo, yung bang nabubuhay sa kanilang sinful nature. Amen. So though tayo may sinful nature tayo, pero we are aware of it at hinihingi natin ng tawad sa Panginoon. Amen? And we are trying our best, yung effort natin para hindi tayo magkasala. And also we are asking the Spirit of the Lord to guide us, no? Kasi sa lahat ng yan, sabi ko nga, hindi yung sariling kalakasan natin, kundi ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon because God controls everything. No? So, ipasakop natin sa Panginoon na makontrol yung ating mind ng Panginoon, hindi tayo madala ng sanlibutan para hindi tayo madaya. Amen? Amen po. Ayan, so maraming salamat po muli sa Panginoon sa panalangin na ibinigay na sa katuruan na ito na ipinamahagi sa atin by His Holy Spirit. Dumako po tayo ngayon sa panalangin. Yes, O Lord, truly Panginoon na kami po ay nagpapasalamat Lord sa katuruan na ibinigay mo sa amin for this night, O God. Dalangin ko po Panginoon na patuloy mo pong i-guard ang aming kaisipan at nawa Panginoon ay matuto kami Lord na dumepende sa iyo Panginoon, na everyday magbasa kami ng word mo Lord, isabuhay namin yung mga nais mo Panginoon, yung purpose namin Lord sa mundong ito kung bakit kami nabubuhay ngayon Panginoon. Tunay nga Panginoon na buksan mo ang aming kaisipan upang kami Panginoon ay mamulat sa kung ano yung purpose mo talaga sa bawat isa sa amin Panginoon. Open our hearts, O God, at patuloy ka naming maranasan, Panginoon. Huwag mo po ipahintulot, Lord, na madaya kami ng gawa ng kaaway sa pamamagitan ng masamang takbo ng mundong ito, Panginoon. Bagkus, Lord, we walk differently among them, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito. Maging, Lord, ang lahat ng mga nanonood sa devotion na to, Panginoon. Touch their hearts, O God. I-touch mo po ang kanilang family, ang kanilang sambahayan, Panginoon. Sino man, O God, ang may mga karamdaman, Lord, I release healing for them in Jesus' name, O God. Ano man ang cause, Panginoon, ubo, sipon, lagnat, Lord God, panghihina, trangkaso, Panginoon, viruses, O God, ito po'y dinedemolish, inaapakan, dinudurog namin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord. We declare victory, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Kami po ay mananagumpay na, Panginoon, sapagkat pinagtagumpay mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa devotion nating ito. At maraming salamat din po sa aming mga elders po sa Love of Christ Christian Family Church. Yan po sa pangunguna po ng aming spiritual parents, Tatay Chody and Nanay Alice. At sa amin po mga kapatiran, binabati ko po ang aming mga youth. Yan po, yung mga young professionals po namin, ang aming mga new generation. Sama-sama tayong humayo, maglingkod sa Panginoon. We are now in the new level of new season. Amen. So maraming salamat po ulit at magandang gabi po sa ating lahat. God bless po.